Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2031, mga panggigipit ng mga Holy Emperor. Holy Emperor, anuman ang sabihin mo, lahat ng Holy Emperors ay gustong makita si Lin Fang. Kung gusto mo siyang protektahan, hayaan mo siyang pumunta at makita muna si Saint Tianhan. Walang pakialam na sabi ng cultivator ng Qin Dynasty. Imposible. Sabi ng TNC Holy Emperor, na ikinulong ang kanyang manggas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dalawang tao ang lumapag at tumingin kay Lin Fang. Tumiti sila at sinabi, may isang Saint Emperor dito, dahil may isang Saint Emperor sa mga labi ng kasaysayan at gusto niyang makita si Lin Fang, kailangan niya itong makita. Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Tanong ng TNC Holy Emperor, na nakatingin sa taong iyon ng masama. Ang taong iyon ay isa ring Holy Emperor. Ang mga Holy Emperor ay ating mga ninuno. Dapat nating igalang ang ating mga ninuno. Walang pakialam na sagot ng isa. Malamig na tiningnan ni Lin Fang ang karamihan. Tunay na isang Saint Emperor si Saint Tianhan, kung hindi sana sinubukan ng mga taong ito na makipagtulungan sa kanya. Nais nilang bigyan ng katawan ang Saint Emperor para pasayahin siya at palakasin din ang kanilang mga dinastiya. Sasama ako sa iyo. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Ang TNC Holy Emperor ay natigilan at sinabi, Lin Fang, hindi mo kaya. Huwag kang mag-alala, Holy Emperor. Yung lalaking may isang paa sa libingan ay wala man lang katawan. Tignan natin kung anong klaseng Saint Emperor yan. Sabi ni Lin Fang na ikinulong ang kanyang manggas at lumipad sa direksyon ni Saint Tianhan. Ang mga tao doon ay malapit na sumunod sa kanyang likuran, iniisip kung gaano siya katapang. Nais ni Saint Tianhan na nakawin ang kanyang katawan at nakakapagtaka, nagkusa siyang pumunta. Siya ay tunay na kumikilos ng walang ingat. Naroon pa rin ang mga Holy Emperor ng Great Desert at Qin Dynasties. Marami pang ibang tao ang nagtipon doon at nakating sa malayo. Saint Emperor, narito si Lin Fang. Tumiti sila. Pinanood ni Saint Tianhan si Lin Fang at ang grupo ng mga tao na dumating, kumikinang ang kanyang mga mata. Ang nakakapagtaka, hindi pa namatay ang gusto niya, perfect ang lahat. Perpekto ang katawan ni Lin Fang. Kumbinsido siya na sa katawan ni Lin Fang, makakabawi siya ng lakas na mayroon siya bilang isang Saint Emperor. Pagkarating ni Lin Fang, tumayo siya sa hangin at sinabi sa lahat. Pagbati, mga Holy Emperor, pagbati Mister. Pagbati mga Saint Emperor, Lin Fang. Walang pakialam na sagot ng Qin Holy Emperor. Saint Emperor. Tumingin si Lin Fang kay Saint Tianhan at ngumiti. Napakababa ng kanyang cultivation level na maaaring sirain siya ng TNC Holy Emperor sa isang sampal, Saint Emperor din ba siya? Bastos. Galit na sigaw ng Qin Holy Emperor. Masigla niyang sinabi. Tinatak ng mga Holy Emperor ang masasamang espiritu, nasugatan siya dahil doon. Ngayon, interesado si Saint Tianhan sa iyong katawan, isang karangalan para sa iyo. Maaari mong ibigay ang iyong katawan sa isang Saint Emperor, napakaganda niyan. Ganoon ba, kaya bakit hindi mo pahalagahan ang pagkakataong iyon at ibigay ang isa sa mga katawan ng iyong inapo ng Saint Emperor kung gayon? Sagot ni Lin Fang, malamig na ngumiti. Gusto ni Saint Tianhan ang iyong katawan, ito ay isang karangalan para sa iyo. Isang mapang-ipang lakas ang nakapalibot kay Lin Fang. Tumawa si Lin Fang at sinabing, kaya kung may gusto sa katawan ko, maaari nilang kunin kung gugustuhin mo. Sa tingin mo makakapagdesisyon ka kung ano ang gagawin ko sa buhay ko o hindi. Iginagalang mo talaga ang mga Saint Emperor. Siyempre, tinatakan ng Saint Emperor ang masasamang espiritu sa mga labi ng kasaysayan, sila ay parang mga Diyos sa atin. Ganoon ba, tumiti si Lin Fang at nagsabi. Sinasabi mo na para silang mga Diyos para sa inyong lahat, kaya ang mga Saint Emperor ay parang mga Diyos para sa dinastiyang Qin. Ako, si Qinji, ay may napakalaking impluensya. Kahit protektahan ka ni Shi Zhulaoxian, mas makapangyarihan ang mga Holy Emperor ng mga dinastiya, kailangan mong ayalay ang iyong katawan sa Saint Emperor. Sabi ng Holy Emperor. Sinadya niyang binanggit si Shi Zhulaoxian, talagang natakot siya sa kanya, kung hindi siya magsasalita ng kalokohan at nahuli niya si Lin Fang ng diretso. Dahil sa ganoong paraan, Qinji, lumuhad ka sa harapan ko. Sabi ni Lin Fang na malamig na bumangon sa hangin. Ang mga tao ay natigilan at nanatiling nakatingin kay Lin Fang. Nabaliw na ba siya? Ano ang sinasabi mo? Si Qinji ay natulala din. Tumalon si Lin Fang pasulong at nagpakita sa kanya ang mga Holy Spirit. Sinabi niya, Saint Tianhan, kung isa kang Saint Emperor, dapat mong makilala ang spell na ito. Tikas na maka-Diyos na kakayahan ng Holy Spirit. Si Saint Tianhan ay natulala. Kahit na mahina ang Holy Spirit ni Lin Fang, ito ang tunay na Holy Spirit natural godly skill. Dahil alam mo na, tapos ayos lang. Kaya, Qinji, alam mong nasa Holy Way stage ako at nakaupo ako sa Holy Imperial Throne. Natanggap ko ang legacy ng Saint of the Holy Spirit Dynasty, at ngayon ako ang Holy Dynasty Prince of the Holy Spirit Dynasty. Kung iginagalang mo ang Holy Spirit Dynasties, dapat kang lumuhad sa harap ko bilang tanda ng paggalang sa Holy Dynasty, Holy Spirit. Ang mga tao ay namangha. Gusto ng lalaking ito na lumuhad sa harap niya ang isang Holy Emperor. At saka, natanggap na niya ang legacy ng Holy Spirit Dynasty. Paprotektahan siya ng Holy Spirit Dynasty dahil siya ang kanilang Holy Dynasty Prince.
Walang lamang salita. Bastos, hindi mo iginagalang ang mga nakatatanda. Tumigil ka sa iyong kalokohan. Paputok na sigaw ni Linfang. Sinulyapan niya silang lahat at sinabi. Hindi mo ba narinig si Qinji? Ang mga Holy Emperor ay ang mga Diyos ng lahat ng mga dinastiya. Kung maglakas loob kang hindi igalang sila, maaaring kunin ni Qinji ang iyong mga anak para isakripisyo sila. Haha, tama si Linfang. Talagang natanggap niya ang pamana ng Holy Spirit Saint Emperor. Siya talaga ang ating Holy Dynasty Prince, kahit si Saint Tianhan ay nakilala ang kanyang spell. Dahil iginagalang ni Qinji ang mga Saint Emperor, dapat din niyang igalang ang Young Master. Lumuhad bilang tanda ng paggalang. Sabi ng Holy Emperor, tumatawa. Hinatak ni Qinji ang mahabang mukha at sumagot. Sinabi niya na natanggap niya ang pamana ng Saint Emperor, ngunit bakit tayo maniniwala sa kanya? Qinji, huwag ka nang magsalita ng kalokohan, sinabi ni Linfang na natanggap niya ang pamana ng Saint Emperor, nakita mong mayroon siyang spell, at ngayon ay kinukontra mo siya. Sa tingin mo ba bobo ang mga tao? Tanong ng Holy Spirit Holy Emperor, malamig na ngumiti. Si Linfang ay humakbang pasulong at sinabi sa karamihan ng tao. Ngayon, narito ako, mayroon bang Holy Emperor na gustong isakripisyo ko ang aking katawan? Halika at subukan. Talagang, at kung may gusto, ano ang magagawa nila laban sa Holy Spirit Dynasty, Champion University, Animal World of the Vast Celestial Ancient City, The World Clan, at Shiju Lausian? Tanong ng Holy Spirit Holy Emperor. Maraming tao ang kinilig. Sinabi ng Holy Spirit Holy Emperor sa lahat ang tungkol sa background ni Linfang, hindi ito isang bagay na maaari nilang alisin. Umiling-iling si Linfang at humakbang. Sinulyapan niya si Saint Tianhan, ang kanyang mga Holy Spirit ay umiikot sa kanya, at inilabas ang kanyang layunin sa sword. Ibinalik ni Saint Tianhan si Linfang ng malamig. Lumitaw ang mga ilaw ng espada, nanginginig ang hangin, at ang altar at ang mga haligi sa paligid nito ay nasira. Ang Saint Emperor ay namangha at galit na galit. Si Linfang ay nangahas na sirain ang altar. Isang nakakatakot na lakas ng kaluluwa ang pumuno sa hangin. Sinulyapan ni Linfang si Saint Tianhan at sinabi, gusto mo ang katawan ko, ikaw ay walang tao. Ikaw ay isang Saint Emperor ngunit ngayon ay wala ka ng halaga. Ang isang maliit na batang lalaki ay nakakagulat na pinahiya ako, kukunin kita, sa lalong madaling panahon. Sagot ni Saint Tianhan, na nakatitig kay Linfang ng galit na galit. Hindi niya akalain na ang batang ito ay magkakaroon ng nakakatakot na background. Maging ang mga Saint Emperors ay natakot sa ilan sa mga taong sumuporta kay Linfang. Ngunit hindi niya makalimutan si Linfang. Ha. Sa pagkakataong iyon, may tumawa ng malakas. Ang mga enerhiya ay nagsimulang bumuo at sumipol. Kayo ang mga Saint Emperors, kung maputol mo ang aming mga tanikala, tutulungan ka naming maging mga Saint Emperor. Hindi na kailangang ituring ang isang mahina bilang isang Diyos. Sabi ng isang malakas na boses sa di kalayuan. Galing ito sa Chant Mountain. Ang kanyang boses ay nagdadala ng malalakas na enerhiya at maaaring sirain ang mga labi ng kasaysayan kahit na mula sa napakalayo. Itinaas ng mga Holy Emperors ang kanilang mga ulo at tumingin sa direksyon ng Chant Valley. Tanggalin ng mga demonyong iyon. Maaari silang tumulong na maging mga Holy Emperor. Masama sila, huwag mo silang pakinggan. Lahat sila ay masama, kung tatanggalin mo ang mga ito, ang lungsod ay mawawasak. Sabi ni Tianhan, bilisan mo at kumuha ng katawan para sa akin. Isa akong masamang espiritu. Paano katawa-tawa? Sabihin ko sa iyo ang totoo, noong mga araw, ang mga Holy Emperor ay nagsimulang lumaban dahil sila ay sakam, gusto nila ang aming tulong upang maging mga Holy Emperor. Kung putulin mo ang aming mga tanikala, tutulungan ka namin. Sabi ng boses sa di kalayuan. Natigilan ang karamihan. Gayunpaman, walang nang ahas kumilos. Paano kung ang mga espiritu ay masyadong malakas, at inatake sila? Ang mga Saint Emperors ay hindi nais na kumilos ng walang ingat at mamatay. Si Saint Tianhan ay iba, siya ay nasugatan ng husto sa sinaunang nakaraan. Maaari siyang maging kapakipakinabang sa mga dinastiya. Wala na akong gagawin dito. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Ang kanyang silweta ay kumikislap, at siya ay umalis. Gayunpaman, nang siya ay nagsimulang umalis, ang ilang mga tao ay sumunod sa kanya ng malapit. Ang mga taong iyon ay hindi mga Great Emperor, at hindi rin sila mga Holy Emperor. Sila ay mga henyo na nakapasok sa mahiwagang mundo, tulad niya. Dahil ang mga Holy Emperor ay hindi makalaban kay Linfang, maaari nilang subukan ang kanilang kapalaran. Nagpatuloy si Linfang sa paglipad palayo. Dalawang soundwave ang kumalat sa hangin sa likod niya, inilabas ni Wang Jian ang kanyang chi, at mukhang handa ng espada. Nakuha ni Linfang ang kalansay ng Saint Emperor, at ang mga paa ng isang Saint Emperor, hindi nila siya mabitawan ng ganoon kadali. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2032, Pagpatay ng Prinsipe. Mas maraming silweta ang kumikislap dito at doon sa hangin. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Ang mga walang katulad na cultivator na nakadina ay hindi na sumiyaw. Ang mga makasaysayang labi ay nawasak, at ang daanan sa pagitan ng lugar na ito at sa labas ng mundo ay bukas na ngayon. Kailangan nilang kumawala sa mga tanikala, at ang mga Saint Emperor lamang ang makakatulong sa kanila na makawala.
Si Lin Fang iyon, nakuha niya ang kalansay ng Saint Emperor, naglalaman ito ng nakakatakot na layunin ng sword. Iniisip ko kung naglalaman din ito ng pamana ng Saint Emperor. Mayroon kaming pagkakataon na pumunta dito isang beses bawat daang taon, ngunit iilan lamang ang talagang nakikinabang sa karanasan. Sa pagkakataong ito, nakakuha si Lin Fang ng magagandang bagay. Ang balangkas at ang mga paa ng ninuno ng dinastiyang Qin. Kaya naman hinahabol siya ng mga taong ito. Gusto nilang nakawin sa kanya ang mahahalagang kayamanan na iyon. Tayo na, tingnan natin kung sino ang makakakuha sa kanila sa huli. Maraming tao ang sumunod kay Lin Fang at sa iba pa. Parami ng parami ang mga henyo na lumitaw sa likod ni Lin Fang. Umakto siya na parang hindi niya nakita ang mga taong nasa likod niya. Hindi siya masyadong mabilis at hindi rin masyadong mabagal. Hindi niya sinubukang tumakas. Hindi maiiwasan ang laban ng iyon, hindi niya ito matatakasan. Wala rito si Shiju Lausian at Champion University, kailangan niyang umasa sa sarili niyang lakas, ito ang pinakamagandang paraan para mabuhay sa mundong ito. Lumapag si Lin Fang sa tuktok ng isang bundok, huminto at umikot. Tumingin siya sa lahat ng mga henyo at ngumiti ng mayabang. Patuloy mo akong sinusundan, gusto mo bang lumaban o hindi? Nagningning ang mga mata nila pabalik sa kanya. Ang mga miyembro ng dinastiyang TNC ay narito rin sa mahiwagang mundo. Kung magkapit kamay sila para patayin si Lin Fang, maaaring masangkot ang dinastiyang TNC. Ang gusto nilang gawin ay sundan si Lin Fang hanggang sa makakita sila ng liblib na lugar kung saan maaari nilang patayin ito nang hindi nakikita. Gusto mo ng skeleton? Gusto mo ang paa? Kung ikaw ay sapat na malakas, halika at kunin sila. Halika at lumaban. Kung sino man ang makakapatay sa akin, makukuha mo ang lahat ng mayroon ako. Siyempre, kung magsisimula kayo ng away, humanda din kayong mamatay. Sabi ni Lin Fang sa kanila. Sino ang gustong lumaban? Kung malakas ka, halika at kunin mo ang kalansay. Ang robot itim na buhok ni Lin Fang ay lumilipad sa hangin. Nakakasilaw ang kanyang mga mata. Mag-isa, hinahamon niya ang lahat ng mga henyo na iyon. Kung papatayin nila siya, makukuha nila ang lahat ng kanyang kayamanan. Siyempre, kung nabigo sila, mamamatay sila. Dumating din si Prinsesa Piaozu. Nang marinig niya si Lin Fang, nagulat siya. Ang taong ito ay talagang matapang kaharap niya ang maraming mga henyo at nang ahas siyang hamanin sila. Naroon si Prince Yan, at alam niyang napakalakas niya. Alam din niyang bihira itong magpakita kung gaano siya kalakas. Naroon si Wang Jian, at hindi kapanipaniwala ang kanyang paglilinang ng armas. Si Zhuo Qing ay may isang king-type na katawan. Bukod sa kanila, marami pang prinsipe. Hinahamon ni Lin Fang ang lahat ng taong iyon, hindi kapanipaniwalang makita. Alam ni Prinsesa Piaozu na si Lin Fang ay may talento. Nagawa niyang makapasok sa Holy Way Stage, at naupo siya sa Holy Imperial Throne, pagkatapos ng lahat. Ngunit isa lamang siyang katamtamang antas na emperador, karamihan sa mga tao doon ay mga matataas na antas na emperador. Ang mga enerhiya na kasing talos ng mga talam ay lumipat patungo kay Lin Fang, at isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Parami ng parami ang malalakas na cultivator na dumaong sa lugar. Maraming malalakas na cultivator mula sa dinastiyang TNC ang naroon din. Lin Fang, sinabi mo, kung may makapatay sa iyo, magiging kanila ang kalansay. Paulit-ulit na isang malakas na cultivator ng malamig. Hindi maaaring makisali ang dinastiyang TNC. Hindi sasali ang dinastiyang TNC, ngunit kung papatayin kita, sana ay dumating ang mga miyembro ng iyong mga dinastiya at gumawa ng kalokohan sa kanilang sarili. Sabi ni Lin Fang sa karamihan ng tao. Maaari ba tayong lumaban gamit ang Great Imperial Weapons? Mas magandang linawin ang mga bagay-bagay, kung hindi, baka bigla na lang umatake ang ilang tao. Siyempre hindi pwede. Kayong lahat ay may nakakatakot na Great Imperial Weapons, paano lumaban sa mga ganitong kondisyon? Sabi ng malalakas na cultivator ng dinastiyang TNC na sumusuporta kay Lin Fang. Sige, walang Great Imperial Weapon. Makikita natin kung paano mo balak makipaglaban sa napakaraming henyo. Pagsisisihan mong hindi mo ibinigay sa amin ang kalansay kanina. Halika at makipag-away sa halip na magsalita ng kalokohan. Sabi ni Lin Fang ng mapangasar. Patayin siya at kunin ang mga divine things. Lin Fang, papatayin kita. May tumalon pa sulong. Nakasuot siya ng balabal na gawa sa balahibo ng lunok. Ang kanyang chi ay napakalakas at pumupuno sa hangin, na nagbibigay sa kanya ng isang pambihirang hitsura. Madaling hulaan na hindi siya isang ordinaryong cultivator sa unang tingin. Napatunayan na ni Lin Fang na siya ay isang mahusay na manlalaban, kahit na sa lakas ng isang katamtamang antas na emperador. Ang mga ordinaryong henyo ay hindi gustong lumaban hanggang kamatayan laban sa kanya. At ngayon sinasabi niya, kung nais mong makuha ang mga divine na kayamanan, halika at kunin ang mga ito, at maging handa sa kamatayan. Mo Anran, prinsipe ng Great Desert Dynasty. Sobrang lakas niya. Isang brushstroke, at maaari siyang mag-ukit ng napakalaking disyerto, bundok, ilog, bansa. Ito ay isang kakaibang kapangyarihan na taglay ng ilang malalakas na cultivator ng Great Desert Dynasty. Sinasabi ng ilang tao na lumalakad sila sa landas ng Thousand Otter. Kung naiintindihan mo ang lakas ng Dao, maaari kang lumikha ng isang hindi pa nagagawa at kakaibang Dao. Maaari mong pag-aralan ang Dao ng ibang tao at gawin itong sarili mo.
Sa katunayan, ang ilang mga maalamat na cultivator ay hindi rin natatakot sa sinumang daw. Ang mga ganyang tao ay mga hayop at bihira. Madaling isipin na gagawin iyon ng isang walang katulad na cultivator, ngunit hindi sa iba. Ang mga walang katulad na cultivator ay makakawala sa Great daw. Maraming tao ang nag-uusap tungkol sa pagtatanim sa lupa. Hindi sila sapat na malakas para labanan si Linfang. Tumalon na si Moan Ran sa harap ni Linfang. Isang puting picture scroll ang lumitaw sa kanyang likuran, nagniningning ito at parang may walang katapusang lakas. Itinuro ni Moan Ran si Linfang at napuno ng mga nakakasilaw na ilaw ang hangin. Kumuha siya ng isang brush at inilipat ito sa hangin, nagpinta ng isang tanawin na may mga ilog at araw. Gusto niyang durugan si Linfang gamit ang landscape, isang kahanga-hanga at kamanghamanghang pag-atake. Ang itim na buhok ni Linfang ay lumipad sa hangin. Ang mga Holy Spirit ay lumitaw sa kanyang harapan at isang walang katapusang layunin ng espada ang pumuno sa hangin. Parang isang dosenang sinaunang espada ang lumitaw. Pinutol niya ang kanyang kamay, lumiwanag ang espadang chi at pinaghiwa-hiwalay ang mga ilog at araw. Nawala ang lahat sa isang kisap mata. Gayunpaman, si Moan Ran ay nagpatuloy sa pagsulong, ginalaw ang kanyang brush at nagpinta ng disyerto at mga dragon na nagpabagsak kay Linfang. Kakaibang daw, naisip ni Linfang. Ipinagpatuloy niya ang pagpapakawala ng layunin ng sword. Ang lakas ng kamatayan ay tumagos sa utak ni Moan Ran. Tumanggi si Moan Ran na maging mas mahina, malamig siyang umungol at nagsimulang gumuhit muli, ang tanawin ng 10,000 autumn. Ang matalim na orange na ilaw ay nagpang-inag sa kaluluwa ni Linfang. Mamatay. Ang layunin ni Linfang sa Dao ay naging isang matalim na nakamamatay na espada. Kasabay nito, ang isa sa kanyang mga Holy Spirit ay kumikinang sa liwanag ng Nine Netherworlds, na tumatama sa utak ni Moan Ran. Siya ay natigilan, ang Nine Netherworlds ay nagbigay sa kanya ng impresyon na siya ay masusuffocate. Nagsimulang umitim ang kanyang kaluluwa. Malapit na siyang kontrolin ni Linfang. Ang mga ilaw ng espada ni Linfang ay pumutol sa hangin, at lahat ng orange na pag-atake ay nawasak. Kasabay nito, nagpatuloy si Linfang sa pagpapakawala ng higit pang mga Holy Spirit. Mamamatay ka ngayon, sinabi ni Linfang kay Moan Ran. Ang kaluluwa ni Moan Ran ay nanginginig ng husto. Ito ay isang sumpang Holy Spirit. Ginamit ni Moan Ran ang kanyang brush sa paghiwa sa hangin. Isang kalawakan ang lumitaw sa kalangitan. Hindi ka makatakas. Sigaw ng Wisdom King Holy Spirit sa utak ni Moan Ran. Ang 5 Wisdom Kings ay patuloy na umaatake sa kanyang kaluluwa. Kasabay nito, pinutol ni Linfang ang kalawakan gamit ang kanyang sword energies. Isang sinaunang landas ang lumitaw at si Linfang ay umakyat dito. Pinagsalikop ni Moan Ran ang kanyang mga kamay, gumawa ng krus gamit ang kanyang mga daliri, at lumitaw ang isang dosenang ipoypo at pinawi ang kalangitan, si Moan Ran sa gitna nila. Napakalakas ng pag-atake. Naisip ng maraming tao nang maramdaman nila ang mapang-ipang mga enerhiya. Kasabay nito, huminto si Linfang, naglabas ng mas maraming sword energies sa pamamagitan ng kanyang daliri. Ang mga Holy Spirit ay patuloy na umuugong habang ang kanyang mga lakas ay natipon sa isang dambuhalang espada. Si Linfang ay naunang sumulpat muli. Sa bawat hakbang niya, naglalabas siya ng lakas ng kamatayan. Napailing si Moan Ran, napapikit at sumisigaw ng galit. Inilabas niya ang kanyang 1,000 autumns daw na lakas, na naging buhawi. Kasabay nito, ang espada ni Linfang ay gumapang sa kalangitan. Ang dambuhalang espada ay kayang tumagos sa anumang bagay. Sunod-sunod niyang winasak ang mga pag-atake ng ipoypo. Ang karamihan ay nagkaroon ng impresyon na sila ay masusuffocate. Patay ka na, sabi ni Linfang, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa utak ng kanyang kalaban. Ang Death Sword ay nalazlas, habang ang isang hari ng demonyo ay tumalon at inatake ang ikatlong mata ni Moan Ran. Kasabay nito ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Ang dambuhalang espada ni Linfang ay patuloy na bumababa mula sa langit. Sumabog ang nakakatakot na makajos na kamalayan. May impresyon si Linfang na ang kanyang makajos na kamalayan ay sibog. Ang kanyang kaaway ay may hindi kapani-paniwalang makajos na pagtatanggol sa kamalayan. Gayunpaman, hindi tumigil ang espada at nagpatuloy sa pagbaba mula sa langit. Nagkaroon ng pagsabog habang pinuputol niya ang kanyang kaaway sa dalawa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2033, Pag-unawa. Pinunit ng espada ni Linfang ang katawan ni Moan Ran. Kasabay nito, ang maraming uri ng lakas ay sumabog, at ang prinsipe ay naging abo. Nanginginig ang karamihan. Nakakatakot ito. Pinutol ni Linfang ang isang prinsipe ng Great Desert Dynasty, at higit pa doon ang isang prinsipe na naging sapat na malakas upang pumunta sa makasaysayang labi. Ang mga taong maaaring pumunta sa mga makasaysayang labi ay pawang namumukod-tangi, at si Moan Ran ay walang pagbubukod. Isa siya sa mga pinakanamumukod-tanging cultivator na pumunta sa mga labi ng kasaysayan, ngunit pinatay pa rin siya ni Linfang. Gayunpaman, 2 silweta ang tumalon. Ang isa ay isang matandang lalaki na may dalang kaluluwa, ang kaluluwa ni Moan Ran. Habang sinasalakay ni Linfang ang makajos na kamalayan ni Moan Ran, ang kanyang kaluluwa ay pinalaya sa kanyang katawan, at nagawa niyang maiwasan ang nakamamatay na pag-atake ng espada ni Linfang. Umiling-iling si Linfang at tumalon pasulong. Itinulak ang kanyang Holy Spirit, na puno ng mga ilaw ng espada ang hangin.
Kasabay nito, binomba ng isang death sword ang kaluluwa ni Mo Anran habang siya ay tumakas. Naninigas ang mukha ng matanda, at malamig na ungol. Isang suntok ng kaluluwa ang tumama, na paliligiran ng buhangin sa disyerto. Umalis ang dalawang silweta. Nagmamasid si Lin Fang. Napagkasunduan lang namin na ang mga tao mula sa Great Desert Dynasty ay hindi maaaring makisali, at hindi mo iginalang ang iyong pangako sa harap ng napakaraming mga henyo. Galit na galit lang ang nagawa ni Mo Anran. Wala siyang pisikal na katawan, at hindi na niya kayang labanan si Lin Fang. Walang nakaakala na sisirain ni Lin Fang ang pisikal na katawan ni Prinsipe Damo. Kung hindi siya naprotektahan, namatay na siya. Maraming tao na noong una ay naudyukan na lumaban kay Lin Fang ang nagsimulang mag-alinlangan. Ang pagkuha ng mga kayamanan ni Lin Fang ay hindi ganoon kadali. Ang mga taong hindi prinsipe ay lalong naging mapagmatsyag. Kahit na makahanap sila ng paraan para kunin ang mga kayamanan ni Lin Fang, hindi sila papayag ang umalis kasama ng mga prinsipe. May iba pang prinsipe na gustong pumatay kay Lin Fang. Tanong ni Wang Jian sa sandaling iyon. Ang kanyang boses ay parang kanyang daw, napakatalas. Galit na tumingin sa kanya ang mga prinsipe. Pinagtatawanan ba niya sila? Gusto kong itanong, dahil hinamon ni Lin Fang ang karamihan, at dahil nakatanggap siya ng pamana ng isang Saint Emperor, dapat na unang lumaban ang mga dinastiya. Kung ang isang prinsipe ay maaaring pumatay kay Lin Fang at nakawin ang mga kayamanan ng Saint Emperor, hindi namin itutuloy ang pakikipaglaban sa kanya. Kung ang mga prinsipe ay tumigil sa pakikipaglaban sa kanya, maaari nating subukang labanan siya. Sabi ni Zuo Qing. Nagulat naman yung iba. Si Zuo Qing, na may Diamond Indestructible King-type body, ay nais ding lumaban, ngunit gusto muna niyang makita kung ang mga prinsipe ay lalaban kay Lin Fang o hindi. Iyon nga ang ibig kong sabihin. Pinipilit ni Wang Jian ang mga prinsipeng iyon. Mga prinsipe muna. Kung ayaw lumaban ng mga prinsipe, susubukan ng iba. Dito, bukod sa mga prinsipe, walang makakalaban kina Zuo Qing at Wang Jian. Kung hindi lalaban ng mga prinsipe, sila lang ang makakapatay kay Lin Fang. Nasa panganib si Lin Fang. Pag-iisip ng mga nanonood. Alam ng lahat kung gaano kalakas si Lin Fang. Kakapatay lang niya sa prinsipe ng Great Desert Dynasty, at sinira ang kanyang pisikal na katawan. Si Lin Fang ay isang hayop. Hindi maraming tao dito ang makakalaban sa kanya. Ipagpatuloy mo ang pakikipag-chat. Naghihintay ako dito. Sabi ni Lin Fang na sumulyap sa karamihan ng tao. Bumalik siya sa tuktok ng bundok at naupo na naka-cross-legged. Nakapagtataka, siya ay nagsasanay sa paglilinang habang sila ay nagkukulitan. Isang clone ang lumitaw at ang tunay na katawan ni Lin Fang ay nakalimutan ang tungkol sa labas ng mundo. Napuno ng hangin ang determinasyon ng Heavenly Grace Ancient Tree. Maraming mga uri ng cosmic energies condensed. Ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha. Ang determinasyon ng Blue Aptala Lotus ay napuno din ng hangin. Ang chi ng 10,000 bagay ng paglikha ay inilunsad. Naramdaman ni Lin Fang ang lakas ng kaliwanagan, at sinimulan niyang i-visualize ang sinaunang holy technique ni Qin Shan. Nakalimutan ni Lin Fang ang lahat tungkol sa labas ng mundo, pinag-aralan lang niya ang holy technique. Ito ay lubhang kahanga-hanga, kasing kahanga-hanga ng Great Dao. Siya ay nasa isang malalim na estado ng meditative. Ang sinaunang holy technique chi, puwersa, at isip, naisip ni Lin Fang. Mas bumilis ang pag-agos ng dugo niya. Pakiramdam nito ay naglalaman ito ng walang katapusang lakas. Isang dominanteng hugis ang lumitaw sa kanyang harapan na maaaring mangapi ng kahit ano. Mukha itong napakalaking sinaunang hayop, ngunit maaari rin itong magmukhang lindol, wala itong matatag na hugis. Tumingin si Ling Tian sa napakalaking anyo. Isang dambuhalang mapang-ipang paang lumitaw at bumagsak sa lupa, hindi na ito makayanan pa. Ito ay hindi kapani-paniwalang panoorin. Walang sino man ang makakalimutan ang gayong pamamaraan. Kung walang Saint Emperor, halos imposibleng lumikha ng gayong pamamaraan. Sa sandaling iyon, ang malalakas na cultivator ng Holy Spirit Dynasty ay tumingin kay Lin Fang. Parang kumukulo ang dugo niya. Puwersa ang tumaas sa hangin at lumakas. Ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha at ang lupa at langit ay lumitaw sa paligid niya at tumagos sa kanyang katawan. Anong lalaki, nagmumuni-muni? Anong kakaibang tao, naisip ng mga tao ng Holy Spirit Dynasty? Hindi nakakagulat na siya ay nasa Holy Way Stage at Holy Imperial Throne. Hindi nakakagulat na nang ahas pa siyang hamanin ang lahat ng mga henyo na ito. Napagtanto din ng iba na may nangyayari kay Lin Fang. Nagulat sila noong una na si Lin Fang ay nagsasanay doon. Ang mga uri ng chi at puwersa ay napakalakas. Nararamdaman ng mga tao ang kanyang lakas kahit sa malayo. May puwersa sa lakas na iyon. Kaya niyang magpasabog ng mga bato. Mapanganib ang pag-atake gamit ang gayong lakas. Naisip ng karamihan. Nararamdaman nila kung gaano nakakatakot ang lakas ni Lin Fang. Ang pinakamalakas na cultivator ng dinastiyang Qin ay sumimangot nang maramdaman niya ang puwersa ng pagsabog ni Lin Fang. Ito ay halos kapareho ng sa Qin Dynasty. Kinuha ni Lin Fang ang mga paa ng kanilang ninuno, may nakuha pa ba siya? Tumalon si Prince Yan. Natigilan si Prinsesa Piao Zhu at sinabing, "Brother, mabait si Lin Fang at inimbitahan siya ng dinastiyang Tianxi. Siya ang ating panauhing pandangal. Maaaring salakayin siya ng ibang tao, ngunit hindi mo pwedeng gawin. Ang mga kayamanan ng Saint Emperor ay nabibilang sa mga dinastiya.
Dahil mayabang si Linfang, gusto ko ring subukan. Mahinahong sabi ni Prince Yan habang naglalabas ng soft water energy. Timang Fred ng lakas ng tubig ang nagsimulang damaloy sa hangin, gumagalaw ng mali-mali. Kinokontrol ng mga tao mula sa TNC Dynasty ang mga kosmikong enerhiya na uri ng tubig. Si Prince Yan ay tumakbo pasulong, ang tunog ng mga alon na humahampas ay pumupuno sa hangin. Ang mga enerhiya ng tubig ay lumakas patungo kay Linfang. Gayunpaman, isang cultivator ng Holy Spirit Dynasty ang nagwagayway ng kanyang kamay, nagpakawala ng lakas at sinisira ang enerhiya habang sinasabi niya. Si Linfang ay nagsasanay ng cultivation. Hindi mo siya may istorbo. Ayos lang, tapos na ako. Sabi ng clone ni Linfang. Naka-cross-legged pa rin siya at mukhang nag-iisip. Kahit na ang kanyang clone ay hindi makapagsanay ng cultivation, ang pag-iisip ay maayos. Ang clone ni Linfang ay nag-iisip kung ang Holy Spirit Natural Godly Skill ay maaaring gamitin upang paikliin ang maraming Holy Spirit at pagkatapos ay pagsamahin sila sa isang Holy Spirit. Kung makakagawa siya ng 3,000 Holy Spirit ng sabay-sabay, talagang nakakatakot ang kanyang mga pag-atake. Ang Ancient Holy Techniques ay hindi kasing komplikado ng Holy Spirit Natural Godly Skill na dalisay. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay upang magsagawa ng mga paputok na pag-atake, kaya kailangan niyang makabisado ang kasanayan sa pinakamataas na antas nito. Nag-iisip si Linfang kung kaya rin niyang gawing palakasin ang Holy Spirits. Kasabay nito, ang tunay na katawan ni Linfang ay naglabas ng nakakatakot na lakas. Pinilit niya ito, at kasabay nito ay lumitaw ang maraming Holy Spirit sa paligid niya. Ang kanyang Holy Spirit ay sumisip-sip ng lakas ng lupa at langit, at lumalakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2034, Mapangwasak na Oppression. Mag-ingat, siya ang aking imperial na kapatid. Sabi ng isang tao kay Linfang ng telepatiko. Si Prinsesa Piao Zhu iyon, nag-aalala siya sa kanya. Okay. Telepatikong sagot ni Linfang. Napatingin siya kay Prinsipe Yan nang biglang lumitaw ang espiritu ng prinsipe. Maganda siyang gumagalaw, parang tubig. Ang espiritu ng aking imperial brother ay kakaiba, at gayon din ang kanyang daw. Maaari niyang gawin silang pinagsama sa tubig. Mahirap siyang talunin, sabi ni Prinsesa Piao Zhu. Sa sandaling iyon, nakita lamang ni Linfang ang katawan ng prinsipe na gumagalaw na parang tubig. Parang hindi totoo, na para bang maghihiwa-hiwalay siya anumang oras. Sinuntok ni Linfang, at ang mga Holy Spirit ay naging nagngangalit na matatalim na espada. Humakbang si Prinsipe Yan, at ang matalim na espada ay mabilis na tumama sa kanya. Kumaway ang kanyang braso, at bigla siyang sumanib sa kanyang espiritu. Siya ay naging transparent, at ang kanyang braso ay parang tubig. Nang tumagos sila ng espada sa kanyang braso, walang dugo, isang bitak lamang ang lumitaw at muling damaloy. Misteryoso talaga ang lakas Prince Yan. Bihira lang magkaroon ng pagkakataon ng mga tao na makita siyang lumaban. Gayunpaman, ang mga henyo ay hindi kailanman minamaliit sa kanya, kahit si Wang Jian ay hindi. Bulong ng isang tao. Nakakatakot na kapangyarihan. Nang makita ni Linfang ang pagtatanggol ng prinsipe, siya ay namangha. Sinabi sa kanya ni Prinsesa Piao Zhu ang totoo, ito ay talagang kakaibang daw. Gayunpaman, paano niya magagamit ang ganoong uri ng daw para lumaban? Ang lakas ng paglilinang ay ang lakas ng libong mundo. Tumakbo si Prince Yan patungo kay Linfang. Ikinumpas niya ang kanyang braso at lumitaw ang isang lawa, na naging isang haligi ng tubig na bumaba mula sa langit sa itaas ng Linfang. Mukhang malulunod na si Linfang. Tiningnan ni Linfang ang prinsipe ng malamig. Pinalapot niya ang isa pang Holy Spirit na tumama sa haligi ng tubig, na nahati ito sa dalawa. Isang malakas na lakas ang bumagsak sa kanyang matalas na espada at namisla siya. Ang lakas ng tubig ay maaaring maging kahanga-hanga. Biglang, ang lawa ay naging whirlpool at pinalibutan si Linfang habang ito ay naging yelo, na sinusubukang i-freeze siya. Kasabay nito, naging matatalim na espada ng yelo na sumara kay Linfang. Ang mga normal na espada ay hindi maaaring basagin ang whirlpool, gayunpaman, maaari bang maputol ng tubig ang isang matalim na espada? Naisip ni Linfang na pinakawala ng layunin ng sword, chi, at puwersa, na lahat ay naging isang espada. Ang kanyang kaluluwa, dugo, at laman ay tila naging isang espada. Ang chi at puwersa ay tila namumuo, sa paligid at sa kanyang katawan. Hindi na siya mukhang tao, mukha na siyang espada. Tinusok ni Linfang ang tubig na umaatake sa kanya at lumipad palabas ng whirlpool, sinisira ang lahat ng bagay sa kanyang paraan. Napaungol si Prince Yan nang makita niya iyon. Parang natunaw ang katawan niya. Ang espada ni Linfang ay tumagos sa kanya, gayunpaman, may nabasag sa hangin at ang lakas ng tubig ay tumagos sa utak ni Linfang. Isang malamig na enerhiya ang nagbigay kay Linfang ng impresyon na ang kanyang kaluluwa ay magyelo. Isang nakakatakot na maputik na lakas ng yin ang marahas na binomba ang kaluluwa ni Linfang. Iyon ay hindi isang tunay na pag-atake, ito ay mas nakakatakot kaysa sa isang tunay na pag-atake. Ito ang tunay na daw ni Prince Yan. Naisip ni Linfang. Naramdaman niya na hindi lang ang kaluluwa niya ang magyayelo at sisabog, kundi pati ang katawan niya. Ang turbid yin attack ay talagang masakit. Mapangwasak na sumpa. Naglabas si Linfang ng lakas ng pagmumura, na pumuno sa hangin. Unti-unting nawala ang tubig sa paligid niya.
Isang hugis tao ang lumitaw sa kanyang harapan, na nagresolba kay Prinsipe Yan. Patuloy siyang nagtago sa tubig at umaagos dito. Damaloy ang mga alon at damaloy sa paligid niya. Ang tubig ni Prinsipe Yan ay sinusubukang sumanib sa katawan ni Linfang. Naramdaman ni Linfang na ang kanyang dugo ay kinakalawang ng maputik na lakas ng yin. Ito ay nagiging likido at nagiging tubig. Kahanga-hanga ang lakas ni Prince Yan. Sabi ng mga nanonood, minamaliit nila ang kapangyarihan ni Prinsipe Yan. Ang kanyang mga pag-atake ay hindi agresibo, ngunit sila ay palihim, na mas nakakatakot. Isang dragon ang lumitaw sa likod ni Linfang at nagsimulang umungol ang hangin. Isang nakakatakot na lakas na sumisipsip ang pumuno sa hangin, at nagsimulang sumipsip ng tubig. May mga ingay na umaagos habang iniinom ng dragon ang tubig. Inilabas ni Linfang ang matalim na chi, ang kanyang dugo ay umaatungal sa galit. Ang kanyang buong katawan ay naging sword lights. Naglabas din siya ng nakakatakot na lakas ng pagmumura. Gusto niyang maalis lahat ng tubig sa katawan niya. Siyempre, naglabas din siya ng nakakatakot na death energies. Inilabas ni Linfang ang tubig sa kanyang katawan, nadungisan ito ng lakas ng kamatayan gaya ng ginawa niya. Ito ay kulay abo na. Si Prince Yan ay pinaalis sa katawan ni Linfang, at si Linfang ay tumingin sa kanya ng malamig. Nakaramdam pa rin ng yelo ang kanyang kaluluwa dahil sa maputik na lakas ng yin. Kinokontrol ni Prince Yan ang lakas ng uri ng tubig. Mahirap siyang patayin. Siguro kaya kung mapatay si Wang Jian o Zuo Qing sa aking mga pag-atake, ngunit hindi ko pa rin nagawang patayin si Prince Yan. Naisip ni Linfang. Kung hindi naging makapangyarihan ang kanyang kaluluwa, isip, at katawan, baka namatay na siya. Sinimulan na ni Prinsipe Yan na kaagnasan ang kanyang katawan ng malabo na lakas ng yin, maaaring ito ang pumatay sa kanya. Bilang kapalit, dahil sa kanyang partikular na kakayahan, ang pagpatay sa kanya ay napakahirap. Ang sinaunang holy technique ay maaaring mangapi sa universo, kabilang ang dakilang daw. Kung magawa iyon, at least, kaya kung maapi ang tubig ng kaunti. Ungol ni Linfang. Sa sandaling iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at nagsimulang umihip ang hangin, lumitaw ang mga Holy Spirit sa kanyang harapan at naging layunin ng sword. Sa sandaling iyon, si Linfang ay naliligo sa mga sinaunang enerhiya, at naglalabas ng walang katapusang dami ng chi. Para siyang nahiwalay sa labas ng mundo, at nag-iisa sa kanyang mundo. Ang lakas ng lupa at langit ay tumagos sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan, at kaluluwa ay naging matalas na espada. Naglabas siya ng mapang-ipang lakas. Nagulat ang mga tao nang makita ito. Anong uri ng lakas ang ginamit ni Linfang? Anong nakakatakot na puwersa? May impresyon sila na nag-iisa si Linfang sa mundo. Mukha siyang nag-iisa, sinaunang espada. Binaba niya rin ang kanyang zilchi. Ang buong katawan niya ay naging espada. Nawala si Linfang, hindi na tao, isa na siyang espada, at bukod sa matalas, mapangapi rin ang kanyang espada. Gamit ang dambuhalang espada na iyon, gusto niyang apihin ang mundo. Ang espada ay gumuhit sa kalangitan, ang nakakatakot na lakas nito ay pumupuno sa hangin. Naramdaman ni Prince Yan na dudurugin siya ng espadang iyon. Nagbago ang kanyang kumpiyansa at hindi nababagabag na ekspresyon nang magsimulang pumutok at mabasag ang kanyang tubig. Ang buo niyang katawan ay bumagsak sa isang lawa. Kung walang matigas na katawan, paano siya makakalaban? Ang dambuhalang espada ay bumagsak sa lawa. Ito ay tila isang espada mula noong unang panahon. Sa sandaling iyon, ang lawa ay biglang naging matigas, hindi na parang likido. Ito ay naging matigas at lubhang matigas. Ang taybak ay maaaring mangapi ng anuman. Nagsimulang masira ang lawa, at pagkatapos ay nawala. Nagawa pa niyang mangapi at sirain ang hindi nakikita at hindi nakikitang tubig. Bulalas ng isang tao. Lahat sila ay namangha. Ang sinaunang espadang iyon ay talagang nangingibabaw. Kahit hindi madaling salakayin ng mga tao si Prince Yan, ang problema kapag naging tubig siya, kumalat ang lakas niya, at hindi siya makapag-focus sa isang punto. Sa kasamaang palad, masyado na siyang inaapi ni Linfang. Nakakatakot ang mga spells niya. Iyan ang holy technique ng ninuno ng dinastiyang Qin. Ang mas malalakas na cultivator ng dinastiyang Qin ay namangha. Iyon talaga ang pamamaraan ng kanilang ninuno. Nag-evolve ang teknik sa paglipas ng panahon, ngunit ang teknik na ginamit ni Linfang ay parang ang nabasa nila sa mga libro. Ito ay katulad ng isang ginamit nila, ngunit iba pa rin. Linfang, nakuha mo ang pamamaraan ng ating ancestor sa malalaking paa. Sigaw ng malalakas na cultivator ng dinastiyang Qin. Hindi na sila tahimik, wala silang akses sa orihinal na pamamaraan ng kanilang mga ninuno, ngunit natutunan ito ni Linfang. Nagulat ang mga cultivator ng Holy Spirit Dynasty. Natutunan ni Linfang ang sinaunang pamamaraan ng dinastiyang Qin, mas responsable sila, lahat ng mga henyo ay naiinggit kay Linfang. Hindi katakataka na ang kanyang mapang-api na lakas ay nakakatakot. Hindi na rin siya nagawang makipagkompetensya ni Prinsipe Yan. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Prinsipe Yan ay lumitaw ng hindi malinaw. Nasa tubig pa rin siya pero distorted ang silhouette niya. Wala siyang magawa dahil nagkalat ang kanyang lakas. Linfang, tumigil ka. Malakas na sigaw ng ilang matandang cultivator ng dinastiyang TNC. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Linfang ang pang-api sa tubig at sinira ito. Kasabay nito, sinimulan ni Linfang ang pagkondense ng bagong dambuhalang espada.
Terena, ang isa pang cultivator ay tumalon, isang malakas na tagapagsaka ng Holy Spirit Dynasty. Si Linfang ay napapaligiran ng sword energies habang sinusundan niya ang malakas na tagapagsaka ng Holy Spirit Dynasty. Sinulyapan niya ang karamihan ng tao ng masama. Napatay niya si Prinsipe Yan sa harap ng lahat ng mga henyo. Nakakabalik, namangha si Prinsesa Piaozu nang makita niya iyon, bumuntong hininga sa kabila ng kanyang sarili. Pinatay ni Linfang ang kanyang kapatid sa ama. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2035, pakikipaglaban para sa siyam na magical na tauhan. Si Wang Jian, Zhuo Qing, at ang iba pang mga henyo ay mukhang desperado. Galit sila sa mga cultivator ng dinastiyang Qin. Ngayon, ang TNC Dynasty na ang bahala kay Linfang, na nangangahulugang wala na silang magagawa. Makakalimutan lang nila ang tungkol sa mahalagang kayamanan ni Linfang. Lahat sila ay determinadong tao. Kaya nang makita nilang hindi na nila makukuha ang mga kayamanan ni Linfang, bumalik sila sa mga labi ng kasaysayan. Ang mga nakakadena na cultivator ay kumalma na. Nagawa ni Linfang na mahanap ang mga kayamanan ng mga Saint Emperor, kaya malamang na magagawa rin nila ito, lalo na't maraming mga Saint Emperor noong unang panahon. Hindi lang dalawa ang mga Saint Emperor, marami pang iba, at baka mahanap nila ang mga makasaysayang labi ng ibang mga Saint Emperor. Hindi lang ang mga miyembro ng dinastiyang TNC, naisip din ng ibang tao na nakakalungkot na namatay si Prinsipe Yan. Ngunit sa kabuuan, walang pakialam ang mga tao. Si Prince Yan ay napakalakas, ngunit si Linfang ay nag-aral ng isang hindi kapani-paniwalang sinaunang pamamaraan na maaaring mangapi sa lupa at langit. Dinurog niya ng buhay si Prinsipe Yan. Nais nilang makahanap ng kanilang sariling makasaysayang labi pa. Nagtatalo pa rin ang mga Holy Emperor tungkol kay Saint Tianhan. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, tatlong tao ang dumating sa isang mundo ng yelo. Ang mundo ng yelo ay nakatago sa ilalim ng lupa. May isang maliit na daanan sa isang lambak na patungo rito, sina Lang Ye at Hao Qinglin ay natagpuan ang lugar ng hindi sinasadya. Matapos itaboy si Linfang sa malayo, naghiwalay sina Meng Qing, Lang Ye at Hao Qinglin. Sa makasaysayang labi, sina Lang Ye at Hao Qinglin ay nakatagpo ni Chu Chunqiu. Isang beses na inatake ni Chu Chunqiu si Hao Qinglin, sa makatuwid, hindi niya iniisip na atakehin siya sa pangalawang pagkakataon. Bukod dito, gusto rin niyang salakayin si Lang Ye, na nagligtas kay Hao Qinglin noong nakaraang panahon. Si Lang Ye at Hao Qinglin, kung magkapit kamay sila, ay lubhang mapanganib. Gayunpaman, tuso si Chu Chunqiu. Nagawa ni Chunqiu na manalo laban kay Ying Cheng bago siya nakalusot sa Dichi Layer. Ngayon, si Chu Chunqiu ay isa sa pinakamalakas na henyo na makikita mo sa rehiyon. Saglit niyang hinabol ang mga ito at hindi sinasadyang napadpad doon ang dalawang cultivator. Nakikita nila ang isang nakakadena na cultivator sa mundo ng yelo. Sa sandaling iyon, si Lang Ye, Hao Qinglin at Chu Chunqiu ay nanginginig dahil sa lamig, at nagsisimulang mag-freeze. Patuloy silang naglalabas ng malalakas na enerhiya upang protektahan ang kanilang sarili. Habang tumatakbo sila pasulong, lumalala ang sensasyon. Ito ay mas at mas mahirap na sumulong. Chu Chunqiu, kung sasalakayin mo kami muli, wala kaming pakialam sa lamig hanggang mamatay dito kasama ka. Tignan natin kung may mapalad na makatakas. Idineklara ni Lang Ye na may yelo. Sinulyapan ni Chu Chunqiu sina Hao Qinglin at Lang Ye ng agresibo at pagkatapos ay tumingin sa malayo. Mukha siyang determinado. Sa paligid ng tatlong cultivator, maraming mga silweta ng tao, gayunpaman, lahat sila ay mga frozen na bangkay. Bukas pa ang mga mata ng ilang tao, mula sa mga mata nila, mahuhulaan na nila na nagmakaawa sila para sa kanilang buhay bago mamatay. Ang mga taong iyon ay namatay 100 taon bago, o 200, o higit pa para sa ilan sa kanila. Ang makapunta sa mga labi ng kasaysayan ay isang magandang pagkakataon ngunit ang mga taong iyon ay hindi pinalad. Sa harap nila, may isang napakalaking silweta na naka-chain. Ang lalaking nasa loob ay mukhang matalas na parang espada. Nakakatakot ang mga mata niya. Nakatingin siya sa tatlong tao na nanunuya. Bawat daang taon, may mga taong dumarating at sa huli sila ay namatay. Kahit hindi siya mukhang masaya, masaya naman talaga siyang makakita ng mga tao. Napansin ni Chu Chunqiu at ng dalawang iba pa na ang taong iyon ay nakatingin sa kanila na para bang sila ay mga kagiliw-giliw na maliliit na insekto, ngunit hindi nila ito pinansin. Nagpatuloy pa sila sa pagtakbo pasulong. Kung sila ay pabaya, malamang na mapatay sila ng cultivator na iyon, ngunit hindi sila sumuko. Sa harap ng dambuhalang nakakadena na cultivator, may isang salitang inukit sa nyebe. Ang bawat letra ay naglalaman ng nakakatakot na lakas. Hanggat nandoon ang mga letrang iyon, hindi maaaring lumawak ang yelong chi ng lugar na ito. Kahit maraming taon na ang lumipas, ang mga liham ay naglalaman pa rin ng nakakatakot na lakas. Kung nagawa nilang makuha ang mga salitang iyon, makukuha nila ang hindi kapani-paniwalang lakas. Si Chu Chunqiu at ang dalawang iba pa ay nahirapang sumulong nang makita nila ang mga liham na iyon, gusto nila ito. 7 hakbang pa at doon na tayo. Sina Lang Ye at Hao Qinglin ay magkabalikat. Si Chu Chunqiu ay nakagawa ng isang hakbang na higit sa kanila. May 6 na hakbang pa siya, ngunit nakahirap. Isang Saint Emperor ang inukit ang mga liham na iyon gamit ang kanyang buhay.
Kung makuha mo ang mga ito, makukuha mo ang espiritu at lakas ng utak na iyon. Mahinahong sabi ng nakakadena na cultivator. Mas lalo pa niyang sinusubukang tuksuhin ang mga ito. Maraming mga henyo ang namatay ng 7 hakbang na lang ang natitira. Ang mga bangkay sa paligid nila tunay. Minsan, ang mga tao ay nagawang gawin ito halos sa dulo, 1 hakbang ang natitira, at pagkatapos ay namatay sila. Si Chu Chun-kyu ay lubos na determinado. Sa pagkakataong iyon, para siyang isang nakabulag na araw. May aura siyang will sa paligid niya. Nagsimulang masira ang yelo sa paligid niya. Walang makakapigil sa kanya na gawin ang gusto niya. Ang mga titik ay naglalaman ng isang nakakatakot na lakas. Ang lakas na iyon ay lubhang kapakipakinabang para sa kanilang lahat. Gusto talaga nila. Gumawa ng isa pang hakbang si Chu Chun-kyu, kumaluskos ang lupa. Silang Ye ay naglalabas ng mga ilaw sa mundo, na sumisipsip ng yelo at pinapanatili siyang medyo mainit sa parehong oras. Napapaligiran si Hao Qinglin ng mga ilaw ng reincarnation. Ang kanyang espada ay patuloy na tumatagos sa yelo sa kanyang paligid. Nagpatuloy ang 3 tao sa paglalakad, papalapit sila sa mga titik. Si Chu Chun-kyu ay 2 hakbang ang layo at huminto sa harap ng nakakatakot na presyon. 4 na hakbang ang layo ni Nalang Ye at Hao Qinglin mula sa mga titik. Ang kanilang mga kaluluwa at mga ugat ay tila sila ay magyeyelo. Kung hindi sila nag-iingat, maaari silang mamatay. Maraming mga henyo ang nakaligtaan ng mga pagkakataon sa mundong iyon, marahil ay makaligtaan nila ang isang magandang pagkakataon dito. Lang Ye, mauuna siya sa atin. Sisiguraduhin ko ang aking buong lakas para buksan ang daan para sa iyo, kapag nakuha mo ang incantation, protektahan kami ng iyong kabaong sa mundo. Sabi ni Hao Qinglin kay Lang Ye. Hindi ba masyadong delikado? Kung makuha ko ang incantation at may mangyari na hindi inaasahan, maaari itong maging mapanganib. Minsan, kailangan nating makipagsapalaran. Nang marinig iyon ni Lang Ye, kumirat ang kanyang puso at sinabi niya kay Hao Qinglin ng telepatiko. Sige, dahil gusto mong sumugal, gawin natin. Sa sandaling iyon, si Chu Chun-kyu ay may kaloob ng isang hari, isang sinaunang hari ang nagpakita sa kanyang likuran. 1 hakbang pa at 1 hakbang na lang ang layo niya sa incantation. Naaliw ang nakakadena na cultivator habang nakatingin. Kasabay nito, sina Hao Qinglin at Lang Ye ay nagpangangan ng kanilang mga ngipin at nagpatuloy sa paglalakad pasulong. 3 hakbang na sila. Si Chu Chun-kyu ay mukhang baliw at patuloy na sumisigaw ng galit na galit. Nililipad ang kanyang buhok sa hangin. Talagang tinuturing niyang hari ang sarili niya. Si Hao Qinglin at Lang Ye ay humakbang pasulong. Naglabas si Hao Qinglin ng nakakatakot na reincarnation sword energies na maaaring sumipsip ng kahit ano. Nagsimulang umihip ang malakas na hangin, at nabasag ang yelo sa kanilang paligid. Patuloy na naglalabas ng lakas si Hao Qinglin para buksan ang daan para kay Lang Ye at gawing mas madali ang mga bagay para sa kanya para mas madaling makagalaw si Lang Ye. Naabutan nila si Chu Chun-kyu, 1 hakbang pa, ngunit sinimulan ni Chu Chun-kyu ang kanyang huling hakbang. Galit na sigaw ni Lang Ye. Ang mga ilaw ng daigdig ay pumutok sa kalangitan, ang espasyo sa kanilang paligid ay naging baluktot. Kalahating hakbang lang ang layo ni Chu Chun-kyu mula sa mga titik, at kasabay nito, ang katawan ni Hao Qinglin ay nanlamig at siya ay naging isang estatwa. Mamatay. Galit na sumigaw si Chu Chun-kyu at nagpakawalan ng enerhiya kay Lang Ye. Gayunpaman, naglabas si Lang Ye ng mga hand imprint na lumipat patungo sa mga titik, na parang gusto niyang sirain ang lahat. Kumalat sa hangin ng mga kaluskos, ang mga titik ay ginuhit patungo kay Hao Qinglin at tumagos sa kanya. Habang ginagawa nila iyon, itinapon si Chu Chun-kyu habang tumalsik ang dugo. Lumipat muli si Lang Ye. 9 na ilaw ang lumitaw sa paligid niya. Umakyat siya sa tabi ni Hao Qinglin at binasag ang yelo sa paligid niya. Pagkatapos, lumitaw ang kanyang kabaong sa mundo at kinuha niya si Hao Qinglin. Kung ginamit niya ang mundong kabaong noon, mas madaling sumulong, ngunit ang pag-alis sa kabaong bago pa man ang mga titik ay lubhang mapanganib, ang lakas ng yelo ay maaaring bumagsak at pumatay sa kanya. Kayong 3 ay kawili-wili. Walang pakialam na sabi ng nakakadena na cultivator. Galit na sumigaw si Chu Chun-kyu. Lang Ye, Hao Qinglin, papatayin ko kayo. Kinuha ni Lang Ye ang incantation kahit na halos naabot na niya ito, at ngayon ay nasugatan pa siya. Anong kahihiyan? Kailangan niyang tanggapin ang kanilang mga kalooban.